Sa ngayon, sinusubok ang paninindigan ng dalawang bansa, ang Estados Unidos at Israel. Sinusubok hindi lang sa militar, kundi pati sa mas malalim na aspeto. Kung matibay ba ang mga pagpapahalaga ng mga bansang ito para tiisin ang hirap sa ekonomiya at harapin ang estratehikong banta sa kanila at sa mundo. Sa nakalipas na ilang oras, muling naging napakatotoo ang pagsubok na yon. Sa Golpo ng Oman, isang US guided missile destroyer ang nagpaputok sa isang barkong Iranian. Pininsala ito at hindi na ito makakilos at pagkatapos ay nagpadala ng mga Marines upang kunin ang kontrol. Hindi ito babala kundi pagpapatupad. Kasabay nito, tinanggihan ng Iran ang pakikipag-usap at tinawag na hindi makatwiran ang mga hinihingi ng US. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang kipot ng Hormuz, kung saan, gaya ng alam natin, humigit kumulang 20% ng langis ng mundo ang dumadaan. Karamihan ng tao ngayon ay hindi sumusubaybay sa detalye sa gitnang silangan, pero ramdam nila ito. Ramdam nila sa gasolinahan. Dati, bago ang digmaan, wala pang $3 ang gasolina sa Estados Unidos. Ngayon, higit $4 na. Sabi ng mga opisyal ng US, maaring abutin ito ng ilang buwan. Sa totoo lang, nauuwi ito sa simpleng tanong. Handa ba ang Israel at ang kanluran na tiisin ang kapalit? Kasama ko ngayon si David Magerman para talakayin ito. Mahigit 20 taon, nagtrabaho si David sa Renaissance Technologies, isa sa pinakamatagumpay na hedge fund sa kasaysayan. May doktorado siya sa computer science at kilalang mamumuhunan at pilantropo. Sa mga nagdaang taon, lumampas si David sa mga merkado at pagsusuring nakabatay sa datos tungo sa mas malalalim na tanong ng pagkakakilanlan at layunin, personal man o pambansa. Salamat sa pagsama, David. Salamat sa pag-imbita sa akin. Tunay may isang kasiyahan. Masaya ako na nandito ka sa Israel sa panahong ito. Kumusta ang pakiramdam mo na nandito ka? Kamangha-mangha. Nakansela ang huli kong 2 biyahe, kaya tuloy-tuloy akong nag-book hanggang sa nakapasok ako sa bansa. Di ba ito yung lugar na dapat nating iwan dahil may digmaan? Hindi talaga, dito ang tahanan ko. Dito ang bahay ko. David, may isinulat kang nakatawag ng pansin ko 1 linggo na ang nakalipas at gusto kong iugnay ito sa mga nangyayari ngayon. Tulad ng nabanggit ko, hindi na nakakagulat na sinubukan ng Iran sirain ang blockade ng US. May Marines na sumakay sa barko at patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina gaya ng US na sinabi. Alam kong napag-usapan na natin ito, David, sa harap ng kamera at kahit wala sa kamera, pero may sinulat ka nung nakaraang linggo na pumukaw ng pansin ko. Napansin mo yung mga anti-Semitic na memes na sinisisi ang mga Hudyo sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Una kong reaksyon ay ipagtanggol ito. Nakita ko sa gasolinahan sa Ohio ang karatula sa pump na nagsasabing, mga Hudyo ang may gawa nito. Kaya alam mo, ako at iba pa ay nagsasabing, hindi lang naman kasalanan namin. Pero ang artikulo mo ay nagsabing, oo, kami nga. Ikwento mo naman ng kaunti ang ginawa namin. Kaya sa tingin ko, ang pagkakamali na nagawa natin sa kanluraning lipunan ay iniisip natin na tayo ay isang lipunang umiikot sa ekonomiya. Pinansyal ang lipunan natin at umiikot sa pera ang lahat. At lahat ng bagay ay tungkol sa ating kabuhayan, sa ating material na kabuhayan, at ang pagkakaroon ng mas maraming pera ay itinuturing na tagumpay. At alam mo, nilikha ni Hashem ang isang lipunan ng mga tao, ng mga hayop at mga tao, sa tuktok ng kadena at mga Hudyo, na may makadiyos na kaluluwa, na may dagdag na responsibilidad sa pag-aalaga ng mundo. Bilang isang lipunan, dapat tayong magmalasakit sa isa't isa, hindi sa bank account natin. At ang mga pinagdadaanan natin kaugnay ng Iran, ng industriya ng langis at ng OPEC, ay yan. Parang bihag tayo ng taas presyo ng gasolina na nagtutulak pataas sa presyo ng bilihin, nagiging sanhi ng inflation at nagpapahirap sa ating kabuhayan. At hinayaan nating manaig ang kasamaan sa pagbablackmail na yon at nagtagumpay itong i-blackmail tayo. At ang pinili nating gawin sa parehong administrasyon ni na Trump at Netanyahu ay pumayag tayong tumaas ang presyo ng gasolina sa maikling panahon. Para makamit ang kabutihan at lumikha ng magandang resulta, ibig sabihin ng kabutihan ay nasa pagitan ng mabuti at masama. Ang kagustuhang gawin ito ay matapang, pero hindi dapat kailanganin ng tapang. Ang ideyang dapat tayo maging matapang laban sa kasamaan para lang hindi mawalan ng pera, sa tingin ko ay problema ng lipunang kanluranin. At sa tingin ko, ang Israel ang nasa sentro at ang mga Hudyo ang nasa sentro ng pagbabago niyan sa wakas.
Oo, magaling ka. Kadalasan iniiwasan ito ng iba. Pero ikaw ay lumalapit dito at sinasabing dapat tayong maging handang gawin ito. Dapat tayong maging proud na gawin ito. Dapat tayong maging proud, gaya rin sa Amerika at Israel, lalo na't binabagsakan din tayo ng missile. Paano natin ipapaliwanag sa mga Amerikano na dapat din nilang ipagmalaki ito? Hindi natin kailangan gawin yon. Sa tingin ko, ito ang maling paniniwala sa PR war na hindi natin kailangan kumbinsihin ang mga tao na mabuti tayo. Kailangan lang natin maging mabuti. At hindi natin kailangan kumbinsihin ang mga tao na dakila tayo. Kailangan lang nating maging dakila. Sa palagay ko, kapag sinubukan natin kumbinsihin ang iba, lalong humihina ang argumento. Kailangan lang natin gawin ang tama. Kapag ginawa natin ito at tinulungan tayo ni Hashem, magtatagumpay tayo at makakagawa ng mabuti. Kapag natalo natin ang Iran at nabuksan ang Strait of Hormuz para sa langis sa hinaharap, hindi na kailangang ipaliwanag sa mga tao na maganda ito. Mararanasan nila ang kabutihan nito sa kalaunan. Habang dumarami ang ating mabubuti at matatapang na gawa, hihinto ang ibang tao sa paglaban dahil makikilala nila tayong puwersa ng kabutihan. Kapag pinipilit natin silang kumbinsihin agad, bago makita ang benepisyo, para tayong nagdadahilan lang. Alam mo, nakakagulat talaga, parang sa Iran, kahit bago pa itong pinakabagong sigalot, makikita mo na ang yumaong, salamat sa Diyos, Ayatollah Khamenei, na sinasabi niya na ang Amerika ay bulok na at wala ng moral na halaga, di ba? Ang dami niyang sinasabi tungkol dito. At pinapakinggan ko siya. Naririnig ko, baka iniisip niya na hindi kakayanin ng Amerika ang ganitong sakripisyo dahil kulang sa moral na lakas ng loob. At hindi ako sigurado na nagawa ngayon ng Amerika. Sa tingin ko, alam mo, ang Israel, iniisip natin na kailangan natin ng Amerika at hindi patas ang alyansa. Pero sa totoo lang, baliktad yon. Mas kailangan ng Amerika ang Israel kaysa kailangan ng Israel ang Amerika. At ang Amerika ay pumapanig sa Israel. Siniguro namin kontrolado ang himpapawid bago pumasok ang Amerika at binumba ang mga pasilidad nuklear. Malinis ang record ng aming hukbong himpapawid sa mga airstrike laban sa Iran. Kami ang masasabi kong pinakamakapangyarihang hukbo sa buong mundo ngayon at ang Amerika ay nakikinabang sa pakikipag-alyansa sa amin. Hindi ko iniisip na dahil moral sila or nakikita nilang moral ang ginagawa namin. Para sa akin, gusto lang nilang sumama sa panalo. Sinabi rin ito ni Trump kamakailan. Sinabi niya na malakas ang Israel at panalong Israel at masaya sila. Masaya ang Amerika at nakapanigmila tayo. Hindi baliktad. Sa tingin ko, pwedeng maging moral o hindi ang Amerika. Hindi yun ang issue ko. Ang issue ko ay dapat maging moral ang Israel at gawin ang tama para kay Hashem. Kailangan sundin natin ang utos ni Hashem nang ibinigay niya ang Israel. Gawing banal ang lupa at maging banal na bayan. Sa tingin ko, ito ang sinisimulan natin ngayon. Alam mo David, habang naririnig kitang magsalita, unang-una nadadala nito ang linaw at kalinawan ng pananaw mo tungkol dito sa, masasabi ko, pananampalataya natin at kung paano ito isinasabuhay. Tama ba? Madalas, may mga tao na pumupunta sa sinagoga. Maaring pumunta sila sa simbahan, maaring umakyat sila sa bundok. Hiwalay ito sa kilos natin at makikita mo itong buo. At alam ko ito dahil nakausap na kita. Ngayon, ang karanasan mo, ikaw ay, alam mo, may background ka sa teknolohiya. At noon, pabago pa man alam ng mga tao na tawagin itong background sa teknolohiya. Pwede mo bang ikwento ng kaunti kung saan ka nagmula para sa ating mga tagapakinig? Nasabi mo rin ba ito nung nagsisimula ka pa lang sa iyong paglalakbay nung 18 ka? Hindi, sa totoo lang, nung nabanggit mo yan, nung ako ay nasa high school, nag-aral ako sa Alexander Moss High School in Israel nung 1985 at 85 pumunta ako sa Israel ng 10 linggo at kinausap ako ng Diyos. Ako'y secular na Hudyo mula sa hindi relihiyosong konserbatibong tahanan. Sa bar mitzvah, alam ko lang ang Hebreyong letra pero di ko alam ang kahulugan. Pumunta rin ako sa Israel. Noong una ko makita ang Jerusalem mula sa Mount Scopus, kinausap ako ng Diyos at sinabing sundin ko ang Torah, mga mitzvot at maging mabuting Hudyo. At hindi ko alam kung anong gagawin ko tungkol doon. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong intindihin ito pero nabigo ako. Nawala ito, parang gumaling. Pero bumalik ulit sa ibang bahagi ng buhay ko. Pero pinalaki ako sa relihiyon ng tagumpay, sa akademya. Tatay ko ay driver ng taxi. Lumaki ako sa lower middle class. Hindi man mahirap. At gusto kong makamit ang mas magandang kalagayang pang-ekonomiya para sa sarili ko sa pamamagitan ng tagumpay sa akademya, pagsusumika para sa tagumpay at sipag sa trabaho. At nakamit ko yon.
Nakakuha ako ng PhD mula sa Stanford. Gumagawa na ako ng mga language model noong unang bahagi ng dekada, 90 para sa aking PhD na trabaho, bago pa man alam ng mga tao kung anong mga iyon. Napagtanto kung napaaga ako sa pananaliksik nun. Pareho pa rin ang mga mathematical na modelo ngayon at dati. Ang pinakaiba lang, kulang kami nun sa datos at lakas ng computer. Lumipat ako sa quantitative trading dahil sumama sa Renaissance Technologies ang mga kaibigan kong kasama ko sa pananaliksik sa IBM. Ginugol ko ang mahigit 20 taon ng aking adultong buhay sa pagsusulat ng software at pag-optimize ng trading algorithm para sa matagumpay na hedge fund na ito. Nakatrabaho ko ang mga taong mas matalino kaysa sa akin, pero mas naging epektibo ako kaysa sa kanila sa mismong engineering na bahagi ng pagbuo ng mga sistema. At natutunan ko ang halaga ng pera at natutunan ko rin ang hindi magandang bahagi ng pera na kapag marami kang yaman, marami ka ring responsibilidad. Hindi ko rin napangasiwaan ng maayos ang bahaging yon dahil wala akong pananaw o pagpapahalaga na bagay sa aking yaman. Habang nagsimulang gumastos at magbigay ako ng pera, hindi ko ito nagagawa ng maayos at pakiramdam ko hindi ko naipapasa ang tamang mensahe sa mga anak ko. 2 ang anak kong bata noon at hindi ako namumuhay sa paraang sa tingin ko ay maaari kong maipasa sa kanila. Pakiramdam ko namumuhay ako sa prinsipyo na kung sino raw ang namatay na may pinakamaraming ari-arian, siya ang panalo. Kahit naniniwala ako ron o hindi, ayaw kong ipamana yon sa mga anak ko. Kaya nagpa siya akong maghanap ng mas mabuti, mas malalim. At nangyari na, hindi aksidente, dahil ginabayan ako ni Hashem sa lahat ng ito. Ang pinsan ko sa Israel ay may SIP na pagdiriwang ng pamilya. Pumunta ako ron at nakita ko ang buhay na puno ng Torah. At kahit napakiramdam ko ay hindi ko alam kung paano ako makakaugnay dito. Pero alam kong mahal ko ito. Ano ang nagustuhan mo? Ano ang nakita mo? Minahal ko yung pakiramdam ng pagmamahalan sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad. Yung pinsan ko ay nakatira sa komunidad na ito. Siyang sentro, parang mayor ng maliit nilang shtibel. May mga kaibigan at malalapit na kamag-anak siya. At nagmamahalan talaga sila. At nandun sila para ipagdiwang ang bar mitzvah ng anak niya na may tuwa, may saya, may malalim na kaligayahan. At nakita ko rin na may mga bata sa mesa. Nagkaroon kami ng mga pag-uusap at lahat ng usapan ay tungkol sa Torah. At itong mga 10 taong gulang na ito ay mas marami pang alam kaysa sa akin. Hindi ako sanay na ako ang pinaka hindi marunong sa kwarto. Naramdaman kong may kulang, hindi naman ako nag-aral ng Torah, kaya bakit ako malulungkot na hindi ko ito alam. Pero ito ang aking pamana bilang isang Hudyo. Ito ang Torah. At naramdaman kong dapat akong makisali sa usapan. Dahil sa pagkadismaya ko sa sarili, kinontak ko ang Partners in Torah pabalik ko sa Amerika at nagsimulang mag-aral lingguhan kasama ang mahusay kong kapartners sa pag-aaral ng Torah na si Daniel Altman, isang abogado mula TNEC. At sa loob ng 7 taon, mula sa simpleng pagsubok lang kung ano ang pakiramdam ng malantad sa Orthodox na Hudaismo, unti-unti akong nagbago. Sa paglipas ng 7 taon na yon, naging mas debotong Hudyo ako. Naniwala akong dapat akong mamuhay ayon sa Torah. Hindi pa ako naging isang Hudyo na sumusunod sa Torah noon, pero naging isang tao ako na naniniwala na dapat akong maging isang Hudyo na sumusunod sa Torah at ginugol ko ang mga sumunod na taon sa pag-alam kung paano isasama yon sa buhay ng aking pamilya. Lumipat ako ng bagong kapitbahayan dahil wala ako sa Aruv at hindi lakarin papunta sa sinagoga. Masaya naman ang asawa ko sa lugar namin at kinailangan kong kumbinsihin ang buong pamilya ko na lisanin ang kinalakihan nila para lang lumipat ng 10 milya ang layo. Malaking pagbabago ito para sa komunidad. Salamat sa Diyos, iba-iba ang mga anak ko, pero lahat sila ay sumang-ayon. Suportado rin ng asawa ko ang pagbabago ko. Nagbago ako mula sa nagtatrabaho tuwing Yom Kippur pero hindi kumakain, hanggang sa pinahahalagahan ko na ito bilang isa sa pinakamahalaga at pinakamasayang araw ng taon. Isa itong malaking pagbabago para sa akin. Ano ang sabi ng mga kasamahan sa Renaissance tungkol dito? Pumapasok ka pa rin tuwing umaga. Naapektuhan ba ang trabaho mo? Hindi, ibig kong sabihin, nangyari ito habang ako ay nasa gitna ng pagbabago. Lumipat ako. Nagsimula ito nung natrabaho ako sa opisina sa New York. Umalis ako sa Renaissance ng 2 taon, lumipat sa Philadelphia, at muling sumali sa kumpanya bilang remote na empleyado. Kaya karamihan sa pagbabagong ito ay nangyari noong wala ako sa paningin at usapan ng lahat ng nandoon. Nang magsimula ako mag-aral ng Torah, may ilang Hudyo sa Renaissance technical staff, lalo na isa na diretsahang nagsabi sa akin na ito raw ang pinakatangang ginawa ko. At talagang matindi ang naging batikos niya sa akin
gamit ang mabibigat na salita dahil sa katangahan at kamangmangan, at halos masama na raw ang pagyakap ko sa pananaw at pamumuhay ayon sa Torah. Ang mentor ko na hindi Hudyo pero labis kong hinahangaan ay tinawag din itong moronic o napakatanga. Bakit ganon? Ibig kong sabihin, kung sinabi mo sa kanila na magme-meditate ka sa India, sa tingin ko, ano kaya ang sasabihin nila? Akala nila mataas na papuri na yon at pupurihin pa nila. Hindi, kasi may maling akala ang mga tao na ang Torah ay parang laban sa siyensya. At na ang siyentipikong pamamaraan ay hindi tugma sa paniniwala sa espiritual na mundo, isang mas mataas na kapangyarihan, isang bagay na lampas sa pisikal, sa pisika ng mundo. Hindi nila naiintindihan na ang pisika ng mundo ay Torah, na ang likas na mundo at lahat ng matematika nito ay isa sa mga pangunahing himala na ginamit ng Diyos para likhain ang sansinukob. At habang mas natututo tayo tungkol sa agham, lalo itong nagiging tugma sa mystical na pag-unawa. Dumalo ako sa isang lecture ng Chabad ilang taon na ang nakalipas sa isang JLI retreat kung saan may isang pisiko na naging balchuva na nag-aaral ng quantum physics at mga black hole at dark energy, dark matter. At sinabi niya na ang mga sinaunang sulatin ng mga mistiko noong madilim na panahon at bago pa man ay tama ang paglalarawan sa mga bagay na yon na ngayon lang natutuklasan ng tama noong ika-20 at ika-21 siglo sa pagtuklas sa quantum physics at dark matter. At ang matematika nito ay tumutugma sa sinasabi ng mga rabbi, 1,500 taon na ang nakalilipas tungkol sa mistisismong Hudyo. Sa tingin ko, mula sa pag-aakalang pinalalawak ng agham ang pag-unawa natin sa mundo, naunawaan natin na kapag hindi tugma ang agham at Torah, hindi pa sapat ang pag-unlad ng agham. Dapat pa rin nating sundin ang agham. Kailangan nating, alam mo na, binigyan tayo ng Diyos ng utak para maintindihan ang mundo at dapat natin itong pag-aralan hanggang mas lubos natin itong maunawaan. Dapat nating tandaan na masalam ni Hashem ang mundo dahil siya ang lumikha nito at ang Torah ay si Hashem. Kaya ang Torah, sa mismong definisyon nito, ay mas tama kaysa sa agham. Mari tayong mabuhay sa turo ni Newton hanggang malaman nating mali siya at tama si Einstein o baka mali rin si Einstein at tama si Hawking. Pero kailangan natin sundin ng Torah ayon sa sinasabi ng mga rabbi at ng oral na tradisyon at kung ano ang sinasabi ng Diyos hanggang magtugma ang lahat. Mayroon ka bang kilalang sa larangan ng teknolohiya o agham na tulad mo at nakikita rin nagkakaugnay ang dalawang mundong ito? O naman, ibig ko sabihin, nakabasa na ako ng mga isinulat ng mga taong nagsusulat tungkol dito. Karaniwan, ang mga pinaka-controversial na nagsusulat tungkol dito ang madalas mailathala dahil gusto nilang maging controversial. Sa tingin ko, totoo ito sa halos lahat ng bagay. Hindi ako nakikinig ng podcast, nababasa ng balita, o sumusubaybay sa mainstream media. Hindi rin ako nagbabasa ng modernong libro. Pasensya na. Pakiramdam ko, karamihan ng tao na gumagastos ng oras, pera, at lakas sa paggawa ng podcast, pagsulat ng artikulo o libro, kadalasan ay sinusubukang kumbinsihin ako sa isang bagay na malamang hindi totoo. At kailangan pa nilang magsulat tungkol dito para kumbinsihin ako, imbes na ako mismo ang makaranas ng mundo at makarating sa mga konklusyon ko ng mag-isa. Napansin ko na kahit hindi ako ganun kaalam, mas marami pa rin akong alam tungkol sa mundo kaysa sa iba dahil hindi ako naloloko ng maling impormasyon. Dahil hindi ako nagbabasa ng balita, pakiramdam ko mas marami akong alam kaysa sa mga taong nagbabasa ng balita at nagkakaroon ng maling impormasyon dahil sa mainstream media. Ang galing nun, para kang ermitanyo sa tuktok ng burol. Doon ko ginugugol ang buhay ko. Nakikita ang katotohanan. Namumuhay ako batay lang sa mga bagay na kailangan kong malaman. At ang mga bagay na kailangan kong malaman, kaya ko, dahil pinatpala ako ng yaman at koneksyon, kaya ko talagang makipag-usap lang sa isang tao. Pwede kitang kausapin para malaman ang nangyayari, hindi kailangan basahin ng 14 na publikasyon para alamin ang totoo. Pwede rin akong makipag-usap sa mga politiko at leader militar. Ibig ko sabihin, pinatpala ako magkaroon ng ganung access pero natuklasan ko mas mainam yon bilang paraan para matutunan ang mga kailangan kong malaman. Kung wala akong kakilalang makapagsasabi sa akin tungkol sa isang bagay, malamang hindi ko kailangang malaman yon. Mas masaya rin ako dahil doon. Batay doon, nagbigay ka ng ilang komento. Narinig ko rin ang ilan sa podcast mo kasama si Michael Eisenberg na inirerekomenda ko ring pakinggan. Sa tingin ko magaling yon kasi nagsalita ka tungkol sa AI sa parang iba
sa sinasabi ng karamihan at ng pamilya ko na hindi na tayo kakailanganin. Sinasakop na ng AI ang mundo at bukas nasa mundo na tayo ng AI. At ginamit mo ang terminong ito, alam mo, tinawag mo itong Ponzi scheme o kung paano mo man ito tinawag. Maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting paliwanag kung paano mo ito nakikita? At makikikita mo ba ito kung nakikinig ka sa mga podcast, media at iba pang bagay? Matagal na ako nagsasaliksik tungkol sa AI, siguro 35 taon na sa buong buhay ko bilang nasa hustong gulang. Nakita ko na ang mga siklo at pinag-aralan ko ang larangan para sa aking PhD. Kaya alam ko ang mundo ng AI mula pa bago ako ipinanganak. Mahigit 100 taon nang ginagawa ang AI, hindi lang ito nangyari sa nakaraang 10 taon. At ang siklo ng AI na ipinakilala sa mundo ay laging ganito. Ang mga AI algorithm na lumalabas ay laging pinakamalakas ang performance tuwing demo day. Kung kaya pa nilang ayusin, sana inantala nilang demo day. Layunin lang naman na siyentipiko sa likod ng mga produktong ito na ilabas ang pinakakahangahangang impresyon na matalino ang mga ito. Pero sa ngayon, itong algorithm na ito, ibig ko sabihin, maaring makaisip tayo ng bago gamit ang quantum entanglement at iba pang mga advanced na technique sa pag-compute na baka makagawa tayo ng bago. Pero ang meron tayo ngayon ay matalinong pagtutugma lang ng mga pattern. Para sa akin, ang mga large language model ang pinakamasamang sistema ng pag-iimbak ng database sa kasaysayan. Min-memory lang nila ang kanilang training data ng daan-daang beses sa iba't ibang pattern para magaya ang nakita nila sa training data. Ang katalinuhan ay paggamit ng karanasan para maunawaan ang bago. Hindi yon ginagawa ng mga algorithm na ito. Inuulit lang nila nang may kumpiyansa ang madalas nilang nakita sa training data. Kapag hindi sapat na lumabas sa training data ang isang bagay, nagbibigay sila ng random na sagot na may kumpiyansa. Kapag natukoy mo ang 100 pinakakaraniwang gamit dito at mahusay silang sinanay sa mga iyon sa loob ng 1 o 1.5 taon, parang may AGI ka na. Parang may Artificial General Intelligence ka na. Kapag ginamit mo na sila sa mas maraming bagay o unti-unting nababago ang mundo at lumilihis sa training data mo, mapapansin mong humihina sila, gaya na nangyayari sa totoong buhay. Ang problema ay, ikinokonekta na natin ang mga bagay na ito sa ating mga bank account. Ibinibigay natin sa kanila ang ating mga password at mga credential. Ikinokonekta natin sila sa mga infrastruktura ng ating lipunan. Gumagawa tayo ng desisyon sa negosyo based sa kanila. Alam ko na si Mark Zuckerberg ay gumagamit ng AI para patakbuhin ang kanyang kumpanya bilang AI na bersyon ng sarili niya. At ang mga ito ay mapaminsalang mga decision dahil sa pinakaugat, ang tanging matalinong nilalang sa mundo ay ang mga tao. At masasabi kong ginawa ng Diyos na ganun talaga. Ito ay kapalaluan tulad ng sa Torre ng Babel, na isipin nating kaya nating gawin ang nagawa ng Diyos kahit kasing galing o mas magaling pa. Sa tingin ko, delikado talagang isipin na kaya nating gawin yon at naniniwala kong mapaparusahan tayo dahil dito. Katulad ng naging parusa sa mga gumawa ng Torre ng Babel. Mas ang hype sa AI ang problema kesa ang AI mismo. Ang punto ko, hype ang usapan dito. Yung mga sinasabi mo ay bago sa akin at siguro, pati sa karamihan ng tagapanood natin, lalo ng ideya na AI na ang nagpapatakbo ng stock market na yon. Oo, kinukumpara ito ng iba sa dot-com bubble pero may malaking pagkakaiba. Noong dot-com bubble, maraming kumpanyang nagsimula sa wala o nagkakahalaga ng $1 milyong ay naging nakakahalaga ng $1 bilyong pero nang bumagsak, bumalik din sa dati. Kumuha tayo ng mga kumpanyang nakakahalaga ng $1 trillion at ginawang $4 trillion ang halaga. Ang pinsalang dulot nito sa pandaigdigang merkado at lipunan kapag bumalik ito sa $1 trillion ay mas malala pa kaysa kapag ang isang kumpanyang nagkakahalaga ng multi-bilyong dollar ay bumagsak pabalik sa halos wala. Tinawag ko itong Ponzi scheme, bagamat maaring hindi tama. Dahil ang mga kumpanyang ito ay hindi na lang basta hype machine. Ngayon, isa na itong self-sustaining na banta sa mismong pag-iral natin na kung alinman sa mga kumpanyang ito ay umamin na maling pangako lang ito at sobra nilang pinapalaki ang kanilang produkto hanggang panilin lang. Kung ang una sa kanila ang magbunyag nito, babagsak silang lahat. Kaya wala ni isa sa kanila ang kayang gawin ito. Kaya patuloy silang nadadagdag ng puhunan sa isa't isa para mapanatili ang laro at maisama ang mga retail investor at mga index fund. At lahat ay sumasabay na lang sa kung ano ang uso. At kaya nadadala ito, hindi lang ng sila, kundi ng mas marami pa. Pero nakabase ito sa isang kasinungalingan
na maaring hindi nila alam nung una, pero alam na nila ngayon. Ipinapatuloy nila ito dahil kailangan nila ng exit strategy na hindi makakasira sa ekonomiya ng mundo. Binibigyan ko rin sila ng kredito dahil nagmamalasakit sila rito. Ngunit, batay ito sa di-ethical na paniniwala na kahit nakita nilang hindi gumagana, patuloy pa rin nilang pinalaki ang gula. Ngayon, kapag bumagsak ito, malaking sakuna talaga. Naalala ko yung The Big Short. Ano na ulit? Pamagat ng pelikula? Oo. Ang Big Short. Parang mas matindi pa ito sa The Big Short, yung sinasabi at ginagawa mo. Pero, hindi mo ito pwedeng i-short dahil napakaraming trillion-dollar nasa likod nito na kapag nag-short ka, mas lalo lang nilang dinadagdagan ng long bet para mapalis ka at malugi ka sa short mo. Ako, hindi ko na lang ito papasukin. Hindi ko susubukan mag-short dito dahil baka tama ka pero mali ang timing. Kung mangyari ito, 1 taon matapos mo isara ang short mo at mabangkarot, wala nang silbi kahit tama ka. At sa tingin ko, at saka hindi ko rin nakikita ang halaga ng pagkita ng pera mula sa kapahamakan. Sa tingin ko, dapat lang nating subukang turuan ang mas marami pang tao kung bakit ang business model ng AI ay hindi talaga tugma sa agham ng ekonomiya. Kasi hindi talaga nagtutugma ang mga numero. At kung makukumbinsi lang natin ang mga tao tungkol doon, hindi na natin kailangan kumita ng pera mula rito. Pwede lang tayong magtipon ng mas marami pang suporta para dito at sa huli ay mapilitang aminin ng mga kumpanyang ito ang pagkatalo at maghanap ng paraan palabas para makabalik tayo sa normal na pamumuhay at pagpapatakbo ng ating mga negosyo. Matapos kong pag-isipan at himayan, pumunta ako sa Israel. Ang Israel, alam mo, sa isang partikular na larangan, sa AI na larangan, itinuturing ng Israel ang sarili nila bilang isang leader, mapa-cyberman o lalo na sa seguridad. Ibig kong sabihin, kung titingnan natin ang kasalukuyang digmaan na kinasasangkutan natin, ang mga target natin ay pinipili, alam mo, ayon sa sinasabi nila na gamit ang isang AI model. Kaya siguro gumagana ito sa larangang yon, pero hindi ito AI. Ganun ba talaga yon? Ito ang isang karaniwang maling akala na natutuhan kong kilalanin nung nasa graduate school ako. Isang professor na nagturo sa akin tungkol sa AI ang nagsabi na AI ang tawag dito hanggat hindi pa gumagana. Pero kapag gumana na, algorithm na lang ito. Ang Google, nung bandang 2010 ay isa sa pinakamahusay na halimbawa ng AI na kailanman ay naisulat. Nakalimutan ng mga tao na AI yon dahil ginagamit lang nila, nasa background lang ito ng pang-araw-araw nilang buhay. Naging search engine na lang ito. Ang pagkilala sa pagsasalita ay AI. Itong artificial general intelligence o itong mga large language model na lumilikha ng mga chatbot na parang nadiisip ng sarili nila, yan ang tinatawag na bubble. Iyan ang ibinibenta ng mali bilang isang bagay na matalino. Mga tao, kapag madalas akong makarinig ng mga pitch para sa mga startup, yan ang trabaho ko. At tuwing may founder na may sasabi sa akin na ang produkto nila ay nakakaunawa ng isang bagay o natututo o nag-e-evolve, pinipigilan ko sila at tinatanong ko, anong ibig mong sabihin ng natututo? Dahil may mga mathematical na algorithm na kinukwenta sa isang silicon na computer at may mga numerong minumultiply at ina-add at nakakakuha ka ng output. Walang natututo doon. Walang namang bagay na nakakaunawa ng kahit ano. Tao ang nakakaunawa ng mga bagay. Ang mga bata ang natututo. Ang mga matatanda ang natututo. Ang computer ay nagko-compute. Sabihin mo kung anong algorithm ang pinapatakbo, input na inilalagay, at output na lumalabas. Huwag mo ipagkunwari na nakakaunawa ka o natututo dahil maling gamitin ang mga salitang iyon. Hindi tugma ang semantika sa ginagawa nito. Sa tingin ko, dapat pag-aralan ng AI. Ang AI targeting ay gumagamit ng datos mula sa nakaraan, gumagawa ng pattern matching, at lumili ka ng model na nagpe-predict ng bagay tungkol sa hinaharap based sa nakaraan. Ginagawa na natin yan sa ating isipan mula pa noong nagsimula ang mga tao. Nakakakita ka ng hayop at gusto mong hulaan kung dapat kang tumakbo o labanan ito. Ang paggawa ng algorithm para dito ay tinatawag na artificial intelligence. Magandang gamit ito ng computer. Dapat nating malaman kung anong epektibo. AI ay kapaki-pakinabang kapag ang datos mo ay nakakatulong magpababa ng kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Kung basta ka lang napapalabas ng random na resulta at wala naman itong naibibigay na kahit anong mahuhulaan at nasusukat na pagbawas sa kawalan ng katiyakan, hindi yun kapaki-pakinabang na AI. Sa tingin ko, yung AI na binibenta na yun, siguro 5% lang ng gamit nito ang tunay na mahalaga. 75% ng produktong binibenta ngayon ay posibleng mawala sa loob ng 3 taon.
At kung sino man ang magpatupad dito ng malakihan ay magdaranas ng mga epekto ng paglalagay ng isang bagay sa produksyon na makakasama sa kanilang negosyo, magbabago sa kanilang mga empleyado at daloy ng trabaho, at pagkatapos ay kailangang bayaran ng halaga ng pagbawi nito. Kaya kung si Israel, isa sa mga narinig kong puna mula mismo sa loob ng Israel ay pakiramdam nila ay mabagal silang magpatupad ng AI at sinusubukan nilang mabilis na makahabol. Para sa akin mas mainam para sa Israel at mga negosyo na maghintay muna, baka pwedeng mag-eksperimento rito at pag-aralan kung paano ito ginagamit ng iba at wag muna gamitin sa aktual na operasyon. Kung mali ako at mahalaga pala ito, pwede ninyong pabilisin ang integration. Pero dumarami ang ebidensyang tama ako. At ang mga kumpanya at bansang hindi gagamit nito ang siyang lalabas na panalo. Wow! Ang Israel, sa palagay ko, ay may practical at tiyak na gamit ng mga modelong ito, lalo na kapag may mga paparating na misil para pumatay sa iyo. Ang sistema namin na gumagamit ng ilang algorithm ay nagliligtas ng buhay mo. Ano ang hindi ginagawa ng Israel? Hayaan mo kong mabigay sa iyo ng dalawang halimbawa. Mabilis na tinanggap ng Salesforce ang agentic AI para gamitin ang mga algorithm na nakabase sa malaking language model at simulan itong i-integrate sa pangunahing functionality ng Salesforce para maranasan ng mga customer ang napakalaking halaga ng agentic AI. At ito ay naging isang sakuna. Ilang buwan pa lang, nagrereklamo na ang mga customer na ang mga simpleng bagay ay hindi na gumagana. Mga dating maasang algorithm na gumagana ng deterministiko, bigla na lang nasisira ng walang dahilan. At si Mark Benioff ay lumabas mga 6 na buwan matapos i-deploy ang agentic AI at sinabi, umatras na kami, tatanggalin na namin ito. Babalik kami sa deterministikong mga algorithm na batay sa RPA na dati nilang ginagamit. Pag-aaralan namin kung paano maayos i-deploy ang AI dahil hindi ito gumana. Isa pang halimbawa ang Apple. Kaya nagpakita talaga ng integridad si Mark sa ginawa niya. Wala naman siyang ibang pagpipilian pero mahalaga ang mensaheng yon. Mas magandang halimbawa ang Apple dahil ang Salesforce at iPhone ay mga gamit ng tao bawat segundo araw-araw. Kung nababasa ka ng artikulo at gumagamit ng AI para ibuod, ginagawa mo ito ng ilang beses sa isang araw kung para sa trabaho at ilang beses sa isang linggo kung para sa personal na pagkatuto. Kung hindi gumana, makakabawi ka pa rin. Nang tumigil sa paggana ang Salesforce, naging malaking sakuna ito para sa mga negosyong malaki ang paggamit nito. Nung sinubukan ng Apple na ipakilala ang generative AI sa Apple Intelligence sa telepono, mga tao, ibig ko sabihin, mas kaunti ang paggamit ng puso ng mga tao sa kanilang katawan kaysa sa paggamit ng telepono sa araw-araw na buhay. At noong inilagay nila ang Apple Intelligence sa Siri sa mga telepono, naapektuhan ang buhay ng mga tao. Sinisi ang Apple at tinanong bakit sila incompetent, samantalang tama ang AI usage ng iba. Hindi niya magawa na maayos. Ano bang problema sa mga researcher ninyo? Mali yung pagsusuri dahil sobrang mahalaga ng mga produkto ng Apple sa lipunan, kaya agad napansin ng lahat na hindi ito gumana. Dahil sa tagumpay ng Apple at sa malawakang pagkabigo ng AI na ganong klase, kaya nadmukhang masama ang Apple at hindi gumana ang Apple Intelligence. Sa tingin ko, may mga sitwasyon sa Israel na gumagana talaga. Sa Israel, kailangan gumana lahat ng ginagawa dahil mahalaga ito. Hindi tulad sa Amerika, kung saan wala namang talagang nakataya. Palibot kami ng mga kaaway na gustong pumatay sa amin. Kapag magpakita kami ng kahit konting kahinaan sa hangganan ng Gaza envelope, bigla kaming aatakihin. At kung gumana ang mundo ayon sa plano nila, wala na sana kami dito ngayon. Pero salamat sa Diyos, nakalimutan ng Hezbollah na sumulpot, at sa Judea at Samaria, nakalimutan ng mga Palestino na sumulpot, at ang Hamas ang naiwan na may problema. Pero, sa Israel kailangang gumana lahat. Hindi pwedeng tumigil sa paggana ng isang buwan ang katumbas naming Salesforce dahil sa agentic AI. Mawawala kami. Kaya hindi pwedeng maging early adopter ng AI ang Israel dahil lahat ng ginagawa ng Israel na mahalaga ay may kinalaman sa mismong pag-iral nito. At dito ko naisip na sa negosyo sa Amerika, Kanluran at Europa, hindi ganun kahalaga ang mga bagay-bagay. At pwede mong laruin ang larong ito at magkunwaring gumagana ang mga bagay sa isang antas. At sa huli, magbabawas sila at babalik din sa dati. Dapat mag-ingat ang Israel sa paggamit nito. Alam kong pinag-iisipan na nilang gamitin ang AI sa edukasyon. Nakita natin kung gaano kahalaga ang edukasyon ng ating kabataan. Kung wala ang mga magagaling na tao, ang mga bayani sa IDF.
Hindi lang pagiging matapang at pisikal at nakikipaglaban, kundi ginagamit ang kanilang katalinuhan, ginagamit ang talino at nakikipaglaban ng matalino. Natatalo natin ng mga kaaway na tila mas malalaki at mas malalakas kaysa sa atin dahil sa katalinuhan ng ating mga sundalo. Kung ilalagay natin sa panganib ang ating sistema ng edukasyon sa pamamagitan ng hindi tamang paggamit ng hindi gumaganang AI sa ating edukasyon, hindi tayo makakabawi doon. Sa tingin ko, dapat tayong mag-ingat dahil mahalaga lahat sa Israel. Alam mo, may phenomenon ng 8200 tayo dito. Sa Israel, ang pinakamalaking unit ng militar ay ang 8200. Ang unit ng intelligence, partikular ng signal intelligence, at marami sa mga graduate nito ang bumubuo ng mga nangunggunang kumpanya ng Israel. Kung ikaw ang nasa lupon pang edukasyon ng 8200 na yon, at gusto nating makalika ang mga taong ito ng matatag na kinabukasang pang-ekonomiya para sa Israel, saan mo sila pagtutuunan? Ibig ko sabihin, itutuon ko sila sa mga algorithm ng AI at machine learning bago pa ang OpenAI. Bago inilunsad ng OpenAI ang ChatGPT, tuloy-tuloy tayong gumagawa ng makapangyarihang aplikasyon ng data-based solutions gamit ang machine learning at transformer models na siyang theoretical na pundasyon ng large language models. At ang mga transformer models ay tumutulong sa atin na makilala ang mga pattern sa antas na dati ay pumipigil sa atin. Isa itong pambihirang siyentipikong tuklas na handang baguhin ng AI at machine learning para sa ikabubuti. Lumabas ang mga large language model na kayang gumawa ng Shakespearean soneto at gayahin ang boses ni Oprah. Nabulag tayo sa mga kislap at hindi na naman tayo makapag-isip ng maayos. Pero hinihikayat ko talaga sila na pag-aralan ng mga transformer model, pag-aralan ang siyensya sa likod ng mga LLM. Pag nag-i-invest ako sa kumpanyang gumadamit ng LLMs, gusto kong siguradong may siyentipiko silang kayang gumawa ng transformer model kung kailangan. Malabong gawin nila yon dahil maraming open source algorithm na pwedeng gamitin, kaya hindi na kailangan mag-imbento pa. Gusto ko pa rin gaya na nais kong matutunan ng bata, mag-add at mag-multiply bago gumamit ng calculator. Gusto ko ring matutunan nila magsulat ng sanaysay sa papel bago gumamit ng AI algorithm para bumuo ng sanaysay. Gusto ko na ang mga siyentipiko at mga teknolohiyang teen ko ay maintindihan ang mga proseso sa loob kung paano gumagana ang AI at kung paano gumagana ang mga large language model bago nila i-deploy ang mga ito. Kapag maintindihan mo sila, maintindihan mo rin ang limitasyon nila at gagamitin mo lang sila kung saan sila tunay na makakatulong at iiwasan mo silang i-deploy sa mga sitwasyong parang may halaga sila pero wala naman talaga. Sana nakikininig sila dahil mukhang marami talagang nakataya dito. Siguradong sigurado. Gusto kong bumalik tayo sa nakaraan, literal na balikan natin ang kasaysayan kahit kaunti. Isa sa mga proyektong kinabibilangan mo ay ang lungsod ni David. Isa rin itong lugar kung saan ginugol ko ang malaking bahagi ng aking buhay. At alam mo, Israel, nabanggit mo rin ito sa usapan ninyo ni Michael Eisenberg. Maraming beses ko na rin nabanggit ito. Tayo on Startup Nation at parang lahat ng inaasahan ng Israel na yon ay nakasalalay sa pagiging Startup Nation. Tilang pagiging Startup Nation natin ang magsisilbing panakot sa mundo. Sa huli, tayo ang sinaunang at katutubong bansa. Pakiramdam ko, naniniwala na tayo sa sariling hype at nakakalimutan na ang pinagmulan nito. Ano ang opinyon mo tungkol dito? At paano naging bahagi ang lungsod ni David sa iyong pag-unawa sa Israel at kung saan tayo dapat sa kasaysayan, kung paano nag-uugnay ang ating sinaunang nakaraan, ang ating makabago at mapanlikhang nakaraan mula kay Haring David hanggang sa kasalukuyan? Sa tingin ko, kakaunti lang ang nakakagawa ng koneksyong yon. Sa tingin ko ay hindi ko ito tinitingnang sinaunang nakaraan dahil ang Torah, Temple Mount, Jerusalem at ang pinakabanal na lugar sa universo ay tulad pa rin na yon gaya ng 3,000 taon ang nakalipas. Ang akaat anuman ang mangyari sa ikatlong templo ay nakatali sa panahon. Ngunit ang pagiging universal ng Temple Mount ay pangkalahatan at walang hanggan. At sa tingin ko, tayo ay nahihirapan at inaatake. Noong 7 ng Oktubre ito ay bilang tugon upang manalangin kay Hashem at humingi kay Hashem ng kaligtasan at paggaling at ng tagumpay laban sa ating mga kaaway. Dahil tayo ay parang nabigla at nahuli sa sitwasyon at tayo ay nahihirapan. Sa palagay ko, habang tinatamo natin ang tagumpay sa tulong ng Diyos at sa mga himala, mas mahalagang kilalanin natin ang pinagmumulan ng ating lakas at tagumpay. Tagumpay natin dahil sinusubukan natin. Ginagawa natin ang dapat sa pamamagitan ng pagsisikap, pag-aaral ng Torah at pagtupad ng mga mitzvot
at pagbigkas ng tihilim at pagdarasal. Kapag karapat-dapat tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Lubos ang galang ko sa mga sundalo. Bayani sila para sa akin. Libre pagkain ang ibibigay ko sa kahit sinong sundalo na lalapit sa akin kahit kailan. Pwedeng subukan yan ng mga tagapanood ninyo. Kailangan nilang maintindihan at tingin ko naman alam nila na araw-araw silang nakakaranas ng mga himalang hayag sa laban nila. Galing yon kay Hashem. At kung hindi natin kinikilala ang kahalagahan ng Temple Mount at ang kahalagahan ng Jerusalem at ang kabanalan ng ating pananabik para sa ikatlong templo at para kay Mashiach, di natin nauunawaan ang tunay na punto. Ginagawa ito ni Hashem para sa atin, hindi dahil gusto niya ang ating mga startup o Nobel Prize. Lahat ng iyon ay material na bagay, gashmias ng tagumpay natin. Bahagi iyon ng, ibig kong sabihin, binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan gumawa ng mabuti o masama. Alam mo, ang maka-Diyos nating kaluluwa ang nagbibigay lakas sa atin habang ang klipas ang nagpapalakas sa masama nating gawa. Napakalakas nito, parang superpower. Dapat tayong magsikap para sa kabutihan bilang maka-Diyos at ipakita sa Diyos na alam nating mula sa Kanya ito. Kahit bumalik tayo, ako pa rin ay malaking taga-suporta ng ginagawa sa lungsod ni David. Ibinabalik ang karangyaan ng daan ng mga peregrino mula sa Shiloah Pool hanggang sa Temple Mount para muling buhayin ang ginawa ng ating mga tao sa loob ng daan-daang taon noong nandoon pa ang mga templo. Pero kahit pumalik tayo sa tunay na pinagmulan ng ating tipan, at iyon ay sa Hebron at sa Macpela, na natatamo natin ang mga himala ng Diyos dahil sa bahagi ay gumagawa tayo ng mabuti, dahil sinusulod natin ang Torah, dahil kinikilala natin si Hashem. Pero sa huli, lahat ng meron tayo ay dahil nakipagkasundo ang Diyos at ang Diyos ay marangal. Nanggako ang Diyos kay Avram Avinu at sa mga avos ni Mahos na gagawin niya ang lahat ng ito para sa atin. Hindi siya nagsisinungaling o binabawi ang kasunduan. Tinutupad niya ang obligasyon niya. At nararapat natin ang mga bagay na meron tayo dahil sa kabutihan ng mga avos ni Mohos. Dapat nating ipakita na mahalaga sa atin ang Temple Mount, ang kinalalagyan ng templo, at ating espiritual na tahanan. Dapat din natin itong kilalanin. Lahat ng ito ay dahil sa tipan kay Abraham at sa paggalang sa libingan ng mga avos nemos, paggalang sa Hebron at paggalang sa Judea, ang puso ng bansa. At iyakin na ipinapakita natin ang parehong pag-aalaga para sa tunay na startup nation na siyang tahanan ni Abraham. At tulad ng pag-aalaga natin, at higit pa, sa startup nation sa Tel Aviv at Herzliya at sa kanlurang baybayin ng Israel. Habang binabanggit mo ang Abraham Accords, naiisip ko ang isang kinatawan na nakikipag-usap sa iba pa nating pinsang Abrahamiko tungkol sa ibang paksa na wala namang kaugnayan sa nabanggit mo. Para sa akin malaking pagkatalo yon dahil sasabihin niyang may mahusay tayong teknolohiyang pandepensa na handa nating ibahagi at mayroon tayong intelihensya sa buong gitnang silangan. Pero ang totoong sinasabi mo ay tayo ang dapat magdala ng ideya ng isang banal na misyon sa ating araw-araw na mga gawain. At siya ang ating kinatawan. Iyan ang ating representasyon sa Abraham Accords. Oo at hindi. Kung buhay pa ang alinman sa mga leader ng Syria o Hamas o Iran o Hezbollah, aaminin nila. Ang inamin ng mga leader sa mundo ng Arab, yung mga buhay pa, ay na ang sinumang sumusumpa sa atin ay isinumpa rin. Ang nagpapala sa atin ay pinapapala rin, pero naging ganito na. Ang nagpapala sa atin ay pinagpapala ng kasaganaan. Ang sumusumpa sa atin ay patay na. Kaya maaaring nagkakamali tayo noon sa pagsusulong ng Abraham Accords batay sa teknolohiya at material na kasaganaan. Sa tingin ko, ang kinabukasan ng Abraham Accords ay nakadepende sa kagustuhan ng mga leader ng mga bansang ito na manatiling buhay at magpatuloy bilang mga pinuno ng mga bansang yon. Makakamtan nila ang kasaganaan dahil ang nagpapala ay pinagpapala rin. Pero sa tingin ko, ipinakita namin na kapag kinalaban mo kami at hindi ka humingi ng tawad, hindi ka magtatagal ng buhay, lalo na bilang pinuno ng iyong bansa. At nakakahiya na hindi natin ito sinasabi. Dapat nating tanggapin ang mga biyayang bigay ng Diyos. Minsan pakiramdam natin, kailangan humingi ng tawad at patunayan ang ating halaga sa teknolohiya, sa mga startup, at sa mga exit na nagkakahalaga ng $30 billion. Mahalaga ang mga yon, pero hindi yon ang dahilan ng ating pagkatao. Hindi tayo startup nation.
Tayo ay Eretz Israel, ang lupain ng Torah at nasakop ni Yehoshua. At kasalukuyan natin itong muling sinasakop. Dapat nating angkinin ang pamana at hinaharap na yon. David, pakiramdam ko napakatotoo ng mga salitang ito. Sasabihin ko sa publiko na pakiramdam ko kung lampas pa ron, masasayan lang. Gusto kong ulitin ng mga tagapanood ang huling 2 minuto ng sinabi mo. Pakiramdam ko ay may misyon akong nararamdaman na ngayon ko lang naranasan sa podcast na ito, sa ganitong linaw. Hindi ko alam kung ano talaga ang sinabi ng Diyos sa'yo noong nasa bundok ng mga uliboka. Pero kinuha niya ang binatang ito na hindi lumaki sa isang reliyosong pamilya at pinuspus ka ng diwa ng katotohanan. Iyon ay talagang nakakapagbigay liwanag sa tunay na kahulugan. Pakiramdam ko kahit ako na nakaupo lang dito, may antas ng kalabuan. Kahit ako na laging nagtanggol sa Israel sa balita at hindi humihingi ng paumanhin, kulang pa rin ito sa pangunahing katotohanang binabanggit mo. Salamat sa pagdala nito sa Trees Podcast. Pakiramdam ko ito na ang pinakatotoo. Pwede ko bang sabihin na kasing halaga nito sa akin ang pakikipag-usap sa akin ni Hashem noong kabataan ko? Ang mga natutunan ko sa pag-aaral ng Tanya at pag-aaral ng Hasides, hindi mula sa kabala. Ang Tanya para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Kaya, ang Tanya ay ang paglalarawan o presentasyon ng Alter Rebbe ng mga turo ng Hasidic, sinauna mula sa Zohar, ang mistisismong Hudyo, na inilahad niya sa masa, kahit na matinding pagtutol ng publiko noong panahon na ginawa niya ito. Para sa akin, ang metaphysics ay agham ng espiritual na mundo na di natin lubos maintindihan kundi sa talinghaga. Ang mga turo ng Hasidic sa Tanya ay tumutulo sa akin bilang siyentipiko na maintindihan kung paano ko maiisip ang espiritual na mundong hindi ko nakikita. Parang si Jim Simons, tagapagtatag ng Renaissance, ay isang computational geometrist na nakakaintindi ng matematika sa 16 dimensyon na espasyo. Nabubuhay tayo sa 4 na dimensyon at ang espiritual na mundo, kagaya ng mundo ng kashrut, mitzvot, klipas at espiritualidad, ay nasa ibang dimensyon na wala tayong pandama para dito. Ipinapaliwanag ng Torah sa atin na ito ang manual kung paano pamahalaan ang mundo na hindi natin nakikita ang mga butas na maaring malaglagan natin. Ipinapaliwanag ng Torah kung paano iwasan ng spiritual na pinsalang hindi natin napapansin at tinalakay ng Tanya ang metaphysics nito. Ipinapakita nito ang metapora ng patuloy na paglalaban ng ating maka-Diyos at hayop na kaluluwa at kung paano ang buong mundong ito ay walang iba kundi Diyos. Kung napanood mo ang The Matrix, sa dulo ng unang pelikula, na makita ni Neo ang bits at bytes ng virtual na mundo niya, ganoon din ang ating kinalalagyan. Ang ating pisikal na mundo na tunay at nais ni Hashem na maranasan natin ay parang bits at bytes lang kay Hashem sa metaporikal na paraan. Kahit 4 na dimensyong espasyo pa ito. At tayo, ang mga Hudyo, ay parehong namumuhay sa pisikal na mundong iyon. Pero ayon sa Tanya, bahagi rin tayo ng kabuuan ng virtual na mundong yon at tayo ang may pananagutan sa pagpapatakbo ng sistemang yon. At ang Torah, ang oral na tradisyon, at ang mga mystical na turo ay pawang mga elemento na nagtuturo sa atin kung paano ito gawin ng may pananagutan. Sa ikatlo kong pagdaan sa Tanya, unti-unti kong naunawaan ang mga implikasyon, metaphysics, at meta-science ng espiritual na mundo. Naisip ko na ang tungkulin ko rito bukod sa mag-enjoy, manood ng palabas sa TV, uminom ng alak, at gawin ng mga bagay na gusto ko sa mundong ito. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para kay Hashem. Nilagay ako ni Hashem dito para sa isang dahilan. Kung babagay ang mga algorithm ko sa Matrix at magagawa ko ang dapat, gagantimpalaan ako ng mahabang buhay, kalusugan, pagiging produktibo, at makikinabang ang aking mga anak. Magiging bahagi rin ako ng kwento gaya ni Reyna Esther na sumugal at nilapitan si Yachesh Verush. Kapag ginawa ko ang bahagi ko, may gantimpala rin ako. Kung hindi ko gagawin, mamamatay ako espiritual o pisikal at mawawalan ng saysay. At sa tingin ko, ang natutunan ko mula sa Tanya ay kailangan kong ang trabaho ko ay sa lalong madaling panahon at sa abot ng makakaya ko, tuklasin kung ano ang layunin ng Diyos para sa akin, para sa inyong mga tagapakinig, at para sa lahat, Hudyo man o hindi Hudyo. Nandito tayong lahat para sa isang layunin. At kailangan nating hanapin yon, tuklasin ang ating layunin at subukan hanggat makakaya natin na maging bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin, para makamit natin ang kaligtasan.
Pwede nating salubungin si Mashiach, makuha ang ikatlong templo, at pasimulan ang bagong panahon ng mundong darating, basta gawin natin ang ating bahagi. Ang paggawa ay hindi batay sa kung ano ang tingin natin, ibig sabihin ng Torah, or kung ano-ano ng Hudaismo ang gusto natin. Dapat nating tuklasin kung ano talaga ang Torah ayon sa Diyos, at kung ano ang layunin natin sa mundong ito. David, talagang kamangha-mangha ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.